Noong una siyang lumitaw sa ilalim ng footbridge ng San Filomeno, halos walang nakapansin kay Alona. Tahimik lang siyang nakaupo roon. Minsan sa isang tabi, minsan naman sa gitna ng anino ng malaking poste. Pero habang tumatagal, unti-unti siyang napansin ng mga tao. Ang kanyang itsura, marumis ang mga damit, at tila may ilang buwan nang hindi nalalabhan, ay naging paksa ng usapan sa mga nagdaraan. Hindi nila maiwasan ang magtanong, sino ba ang babaeng ito? Ano ang ginagawa niya rito? Siguro baliw yan, bulong ng isang tindera ng mani sa kaibigan. Araw-araw ko siyang nakikita. Hindi nag-aayos at laging may dalang lumang bag. Baka tumakas sa bahay ampunan. Sagot ng isa pa. O kaya naman may tinatakasang kaso. Walang kasiguraduhan ang mga haka-haka nila. Ang tanging malinaw lang ay ang maliit na laruang sasakyan na palagi niyang hawak. Maliit ito gawa sa bakal na may bahagyang talawang sa gilid. Ngunit sa kabila ng lahat, ay mukhang mahalaga ito sa kanya. Napanood ng ilang bata si Alona habang maingat niyang hinahaplos ang laruan. Parang isa itong kayamanan na hindi maaaring mawala sa kanyang mga kamay. Isang batang pulubi, si Bambam, ang tila hindi takot lumapit kay Alona. Ang batang ito na halos kasing dumirin ng paligid ay natutong makipag-usap sa kanya. Isang araw, habang nilalaro ni Bambam ang isang punit-punit na libro sa tabi ng tulay, narinig niya si Alona na humuhuni ng mabagal at malungkot na awitin. Nilapitan niya ito at walang imik na tumabi. Matapos ang ilang saglit ng katahimikan, tinanong niya, "Miss, bakit lagi kang nandito?" Hindi tumugon si Alona sa tanong, ngunit numiti lamang at inabot kay Bambam ang laruang sasakyan. "Alam mo ba kung sino ang nagbigay nito sa akin?" Tanong niya, pero hindi na niya hinintay ang sagot ng bata. "Ito lang ang natitira mula sa isang buhay na hindi ko na pwedeng balikan." Sa tuwing dadalawin siya ni Bambam, nagiging parang ina na si Alona sa kanya. Pinupunasan niya ang mukha nito gamit ang kanyang panyo. Binibigyan ng barya mula sa kanyang lumang bag at sinasabihan ng mga simpleng salita ng payo. Kahit papaano, nagkaroon si Alona ng karelasyon sa lugar na iyon. Isang batang, tulad niya, tila itinapon ng kapalaran sa ilalim ng tulay. Ngunit sa likod ng lahat, may bumabagabag kay Alona. Madalas siyang magising sa gitna ng gabi, umiiyak habang nakapingin sa buwan. Bawat higbi ay may kasamang pagbabanggit ng pangalang Armando. Walang nakakaalam kung sino ito. Marahil ay isang minahal, marahil ay isang kaaway. Pero ang kanyang mga luha, ang basad niyang boses sa dilim, ay tila nagpapatunay na ang pangalang iyon ay may dalang bigat na hindi basta maiaalis. Isang gabi dumating ang gulo. Ang tulay ay naging pugad ng ilang tambay na lasing at naghanap ng pagkakatuwaan. Nakita nila si Alona. Tahimik na nakaupo habang si Bambam ay nakahiga sa tabi. Nilapitan nila siya, hinila ang kanyang bag at nagtatawanan habang iniiwas niya ang kanyang laruan mula sa kanilang mga kamay. "Patingin nga niyan, Ale," sabi ng isa sa kanila habang pilit na inaabot ang laruang sasakyan. "Baka may laman tong bag mo, no?" "Huwag po." Mahina niyang pakiusap, pero sa halip na sumunod, lalo silang nag-ingay at tinulak siya sa lupa. Nagsimulang magpanik si Bambam at tumakbo, sumisigaw ng tulong. Isang pulis ang narinig ang sigawan. Si Pat, Lino Relosa, bagamat baguhan, ay hindi nag-atubiling pumunta sa lugar. Nagmamadali niyang nilapitan ang grupo ng tambay at sa kanyang makita si Alona na halos mapunit ang suot na damit habang kinakaladkad ang bag. Agad siyang sumigaw, "Tigil! Anong ginagawa niyo?" Nagulat ang mga tambay sa pagdating ni Pat Lino. Isa-isa silang umatras at sa huli nagsitakbuhan. Naiwan si Alona, nanininig at si Pat Lino. Bagamat hindi sanay sa ganitong eksena, ay lumapit at tumulong sa kanya. "Ma'am, maayos ka lang ba?" tanong niya sa kanyang pagtulong. Nakita niya ang laruang sasakyan na mahigpit pa rin niyang hawak. "Pasensya na, ayos lang ako," mahina niyang sagot. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsasabi na ayos lang siya, hindi mapigilan ni Pat Lino na maramdaman ang bigat ng sitwasyon.
Parang hindi simpleng gulo lamang ang nangyari. Parang may mas malalim pang dahilan kung bakit siya naroron sa ilalim ng tulay, tahimik, nag-iisa at tila iniwan na mundo. Simula ng gabing iyon, sa tuwing magpapakita si Alona malapit sa police station, lagi siyang binibigyan ni Pat, lino ng ilang biskwit o kape. Hindi pa rin siya nagsasalita ng malalim tungkol sa nakaraan niya. Pero ang simpleng presensya ng rookie police ay naging isang maliit na liwanag sa kanyang madilim na mundo. Sa bawat pag-abot ni Pat, lino ng pagkain o simpleng pagkamusta, naramdaman niyang hindi na siya tuluyang nag-iisa. Simula noong nasunog ang karinderyang dati niyang pinagtatrabahuhan, napilitan si Alona na tumira sa isang sira-sirang barong-barong sa tabi ng estero. Ito na lang ang kaisa-isang lugar na kaya niyang pagtaguan mula sa mga mapanghusgang mata ng kanyang mga dating kakilala. Dito tahimik siyang umasa na kahit papaano ay makahanap siya ng panibagong simula. Habang dumaraan ang mga araw, napansin ng mga nakatira malapit sa estero ang kakaibang pagbabago kay Alona. Hindi lamang siya basta marunis, unti-unti na rin siyang nagmumukhang buntis. Madalas makita ng mga tao na hawak-hawak niya ang kanyang tiyan habang nakaupo sa isang sirang bangko. Ngunit sa halip na mabuo ang habag, lalo pang lumayo ang kanyang mga kapitbahay. Siguro'y baliw na talaga yang si Alona, bulong ng isang ginang sa kaibigan naglalaba sa tabi ng kanal. Tingnan mo, nakikipag-usap na naman sa sarili. Oo nga, at saka bakit siya nandyan pa? Baka makahawa pa ng kung anong sakit? Sabot ng isa pang naglalaba. Hindi nila alam na sa mga oras na iyon, si Alona ay nag-iisip kung paano siya mabubuhay sa darating na araw. Mahina na ang kanyang katawan at kulang na kulang ang mga kinakain niya. Walang doktor o kahit sinong sumisilip sa kanyang kalagayan. Ang kapirasong karton na ginagamit niyang sapin sa malamig na sahig ay madalas na binabasa ng ulan at ang tuloy-tuloy na amoy ng estero ang kanyang nakasanayan na. Isang gabing napakadilim at ang langit ay parang may binubuong unos. Naglakas loob si Alona na maghanap ng makakain. Tumayo siya mula sa barong-barong at sinundan ang ilaw ng maliliit na lampara na nakasabit sa mga kahoy na poste. Dumiretso siya sa isang tambakan ng basura, umaasang makakakita ng kahit konting pagkaing natira mula sa mga tindahan. Habang ginagalugad niya ang tambak ng basuram amoy bulok na prutas at panis na kanin, biglang dumulas ang kanyang paa sa gilid ng estero. Hindi niya agad nabawi ang balanse at bago niya malaman, bumagsak siya sa maruming tubig. Diyos ko! Sigaw niya habang pilit na umaahon. Ngunit dahil sa bigat ng kanyang katawan at pagkadulas ng gilid ng estero, hindi niya magawang tumayo. Lalo siyang nataranta nang maramdaman ang malamig na tubig na dumadaloy sa kanyang mga binti. Sa isip niya, ito na ang katapusan. Walang magliligtas sa kanya. Sa mga sandaling iyon, tila bumalik lahat ng pait ng nakaraan. Ang mga panahong minahal niya ang isang taong hindi dapat. Ang pangarap niyang bumuo ng isang masayang pamilya at ang pagkawasak ng lahat ng iyon sa isang iglap. Bigla na lang may lumapit na anino. Bitbit ang isang mahabang kahoy. Miss, kapit ka rito. Nakita ni Alona ang isang matandang lalaking nakatsinelas. Ang mukha'y puno ng mga kulubot, ngunit may mababakas na kabutihan. Siya si Mang Eboy. Isang taho vendor na pabalik-balik sa lugar tuwing madaling araw. Nang madampot ni Alona ang kahoy, agad siyang hinila ni Mang Eboy palabas ng estero. Dahan-dahan lang iha, wika nito. Huwag ka nang pumunta rito ng gabi. Delikado na nga, baka kung ano pang mangyari sa'yo. Hiningal si Alona habang nakaupo sa bangketa. Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat. Maraming salamat po. Kung wala kayo, ewan ko na kung ano ang nangyari sa akin. Mahina niyang sabi. Walang anuman, iha. Tugon ni Mang Eboy habang iniabot ang panyo mula sa kanyang bulsa. Mukha kang pagod na pagod. Gusto mo ng taho? May natitira pa ako rito. Bagamat nahihiya, tinanggap ni Alona ang taho at naramdaman niya ang init nito sa kanyang kamay. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming buwan,
may isang tao na muling nagmalasakit sa kanya. Kinabukasan, nagising si Alona sa tunog ng sigaw ni Mang Eboy. "Taho! Taho!" Pagtingin niya sa labas, naroon si Mang Eboy. Nakangiti at may dalang isang tasa ng taho at isang lumang kumot. Naisip ko, malamig dito sa gabi. Hindi kita palaging maliligtas sa estero, kaya gamitin mo na to, sabi ni Mang Eboy habang iniabot ang kumot. Hindi ko po alam kung paano ko kayo pasasalamatan. Wika ni Alona, naningilid ang luha. Wala nang pasasalamat, Hiha. Basta ang mahalaga, alagaan mo ang sarili mo. At ang batang iyan, tugon ni Mang Eboy, bahagyang nakatingin sa kanyang tiyan. Mula noon, tuwing umaga, palaging may taho si Alona mula kay Mang Eboy. Unti-unting nabawasan ang bigat na kanyang nararamdaman. Sa bawat pag-abot ng taho at kumot, sa bawat ngiti ni Mang Eboy, naramdaman niyang muling bumabalik ang tiwala niya sa mga tao. Unti-unting nagliwanag ang kanyang mundo. Salamat po, Mang Eboy. Salamat po talaga, sabi niya isang umaga. Tumayo ka, Hiha. Hindi pwedeng laging nakaupo dyan. Ang bata mo pa, marami ka pang magagawa. Sagot ni Mang Eboy na tila hinahaluan ng biro. Hindi man maipaliwanag ni Alona ang kanyang nararamdaman, alam niyang sa wakas, may liwanag pa rin sa gitna ng kadiliman. Sa estero kung saan siya natutong muling maniwala sa kabutihan ng tao, nag-umpisa siyang mangarap muli, hindi para sa sarili, kundi para sa bata sa kanyang sinapupunan. Noong mga panahong nasa ospital pa si Alona, hindi niya inakala na mababago ng isang pagkakamali ang buong direksyon ng kanyang buhay. Nagsimula siya bilang isang masigasig at masikap na nurse sa isang prestiyosong pribadong ospital sa Maynila. Marami ang humahanga sa kanyang dedikasyon. Kilala siya bilang maaasahan, masipag, at laging maingat sa kanyang mga pasyente. Alona, madalas na sambit ng kanyang mga katrabaho. Hindi lang basta trabaho ang ginagawa mo, para kang may tunay na malasakit. Ngunit sa kabila ng kanyang propesyonal na tagumpay, naramdaman din niya ang kalungkutan ng pagiging mag-isa. Wala siyang pamilya sa lungsod. Ang tanging layunin niya ay magtrabaho at magpadala ng pera sa kanyang mga magulang sa probinsya. Sa ganitong sitwasyon, siya unang nakilala ni Armando Valderrama, isang kilalang general na madalas magpa-check up sa ospital. Si Armando ay laging magalang, palakaibigan, at tila interesado sa kanya. Noong una ay inisip niya na ito'y isa lamang pasyenteng nangangailangan ng atensyon. Pero unti-unting lumalim ang kanilang pag-uusap. Minsan, sa tuwing naghahain siya ng gamot o nagpapalit ng bendahe, napapansin niyang tumatagal ang pagtingin nito sa kanya. "Hindi ka ba napapagod sa trabaho, Nurse Alona?" tanong nito minsan. "Sanayan na lang po, General," sagot niya nang may ngiti. Nagsimula ang lahat sa mga simpleng tanong, sa mga maigsing saglit na tila walang kahulugan. Ngunit dumating ang araw na inanyayahan siya ni Armando sa isang salo-salo ng militar. "Magiging formal gathering naman ito. Gusto ko lang makasama ang isang mapagkakatiwalaang kaibigan," sabi nito. At bagamat may alinlangan sa kanyang isipan, pumayag siya. Sa gabing iyon, habang napapalibutan ng mga opisyal at mayayaman, naramdaman niyang tila espesyal ang kuring sa kanya ni Armando. Sa mga sumunod na buwan, hindi na maitatago ang kanilang namumuong relasyon. Madalas silang magtagpo sa isang tahimik na coffee shop malapit sa ospital, kung saan magkasama nilang pinag-uusapan ang kanilang mga pangarap, ang buhay ni Armando sa military, at ang mga simpleng bagay na nagbibigay kasiyahan kay Alona. Alam niyang may asawa't anak si Armando, ngunit sa kanyang puso'y umaasa siyang may pag-asa para sa kanilang dalawa. "Hindi ko intensyon na sirain ang pamilya mo," sabi ni Alona minsan. Ngunit sa bawat pagtutol niya, mas lalo siyang hinihikayat ng matamis na salita ni Armando. "Alona, hindi mo naiintindihan," sagot nito. "Ikaw ang nagbibigay sa akin ng liwanag sa gitna ng magulong mundong ginagalawan ko." Ngunit tulad ng lahat ng lihim na pag-ibigan,
Hindi ito nanatiling tahimik. Nang malaman ni Alona na siya'y buntis, tila nagbago ang timpla ng kanilang relasyon. Naging mas madalang ang kanilang pagkikita at mas madalang ang sagot ni Armando sa kanyang mga tawag. Sa kabila nito, pinili niyang itago ang pagbubuntis. Ayaw niyang maging dahilan ng gulo sa buhay ng iba, kaya't patuloy siyang nagtrabaho. Itinago ang kanyang lumalaking tiyan sa ilalim ng maluluwag na scrum suits. Hanggang isang araw, napansin ito ng kanyang supervisor. "Alona, halika sa opisina ko," sabi ng kanyang head nurse. Pagkapasok niya, naroon na si Armando. Ngunit sa halip na yakapin siya ng pag-aalala, malamig ang tingin nito. Katabi nito ang asawa nitong si Helena Valderrama. "Alam na namin," diretsahan sabi ni Helena. Ang bawat salita ay parang malamig na kutsilyong tumutusok sa puso ni Alona. "Alam na namin ang lahat. Hindi mo kailangang itanggi." Sa mga sumunod na araw, sunod-sunod ang masakit na pangyayari. Tinanggan siya sa trabaho. Walang kahit anong benepisyo. Walang pasabi. Ngunit ang mas masakit ay ang mga banta ni Helena. "Kung hindi ka aalis dito, sisiguraduhin kong hindi ka makakakita ng araw," sabi nito sa malamig at matigas na tinig. "Papatayin ko kayo ng anak mo." Napilitang magtago si Alona. Lumabas siya ng Maynila at pumunta sa malalayong bayan. Nagtatago sa mga lugar na hindi siya kilala. Palipat-lipat siya ng tinutuluyan. Minsan sa isang abandonadong gusali, minsan naman ay sa mga tagong kubo sa bukirin. Ang dati niyang malinis at maayos na buhay ay naging masalimuot at puno ng takot. Ang dating nurse na may respeto at dignidad ay ngayoy isang babaeng nagtatago. Palaging nangangamba na baka isang araw biglang sumulpot si Helena o ang mga taong inuupahan nito. Sa tuwing mag-isa siya sa gabi, binabalikan ni Alona ang mga alaala ng pagiging nurse. Ang mga panahong natutulungan niya ang mga pasyente, ang mga ngiti ng mga batang gumaling mula sa sakit, at ang pag-asa na dulot ng bawat pag-asikaso niya. Ngunit ngayon, ang dating mapagkalingang kamay ay nanininig na sa takot, at ang dating masayahing mga mata ay puno na ng kalungkutan. Ang pangalan ni Armando ay paulit-ulit niyang inuusal, hindi dahil sa pag-asa, kundi dahil sa matinding sakit na idinulot nito sa kanya. "Nandito pa rin ako," bulong na sa sarili habang yakap ang kanyang tiyan. "Kakayanin ko pa rin para sa'yo." Ang pagbagsak ng kanyang buhay ay hindi lamang dahil sa isang pagkakamali, kundi dahil na rin sa isang sistemang hindi patas sa mga tulad niya. Isang sistema kung saan ang pagmamahal ay tila isang kasalanan at ang pagiging mahina ay isang hatol ng parusa. Hindi na bago kay Alona ang ganitong eksena. Mula nang magbagong buhay at magtago sa pangalang Maria Bautista, alam na niyang may mga tao talagang hindi magpapakita ng malasakit kapag nakita na ang kanyang itsura. Gayunpaman, nagpatuloy siya. Sa tulong ni Pat Line, napapaniwala niya ang mga tao sa maliit na klinika na isang ordinaryong buntis lang siya. Wala nang higit pa, wala nang mas malalim na kwento. "Magandang umaga, ma'am. Pasip po muna," sabi ng receptionist. "Salamat po," mahina niyang sagot. Hinigpitan niya ang hawak sa maliit na bag na laman ang kanyang kaunting ipon. Sa isip niya, bahala na. Basta ma-check up lang ang kanyang kalagayan. Isang oras siyang naghihintay bago siya tawagin. Habang nakaupo, pakiramdam niya ay tumitimbang ng 100 kilo ang bawat minuto. Napansin niyang may ilan pang pasyente na dumaraan at pasulyap-sulyap sa kanya. May bumubulong-bulong at nararamdaman niyang siya ang pinag-uusapan. Ngunit hindi niya na lang ito pinansin. Sa huli, ang mahalagay malaman niya ang kalagayan ng sanggol sa kanyang sinapupunan. "Maria Bautista?" Tawag ng isang nurse mula sa pintuan ng check-up room. Tumayo si Alona, iniwasan ang tingin ng mga tao, at pumasok. Pagpasok niya, bumungad sa kanya ang isang doktor na abala sa mga papeles at hindi man lang siya nilingon agad. "Maupo po kayo," sabi nito, hindi pa rin tumitingin sa kanya. Sumunod siya, binuksan ang bag at inilabas ang kanyang mga dalang papeles.
Dok, ito po ang mga records ko, sabi niya habang iniabot ang mga ito. Sa wakas ay tumingin ang doktor, ngunit may bahagyang iritasyon sa boses nito. Anong reklamo? Tanong nito. Malapit na po akong manganak, pero gusto ko lang pong masigurado na maayos po ang kondisyon ng anak ko, paliwanag ni Alona. Pinilit niyang maging mahinahon kahit na pakiramdam niya'y sinusukat ang bawat galaw niya. Sandaling sinipat ng doktor ang mga papeles at sinenyasan siya na humiga para sa ultrasound. Habang dinidiin ng doktor ang probe sa kanyang tiyan, tahimik lang si Alona. Umaasa siyang maririnig niya ang tibok ng puso ng kanyang anak. Isang patunay na, sa kabila ng lahat, buhay at ligtas ang bata. Nang makita ng doktor ang screen, mabilis itong nag-type ng mga nota sa computer. Pagkatapos ay tumayo at lumabas. Pagbalik, iniabot nito sa kanya ang printout ng ultrasound. Hindi man lang ito nagsalita ng anumang paliwanag. Parang tinapon lang ang papel sa kanyang kamay. Ma'am, tapos na po. Pwede na kayong lumabas. Malamig na sabi ng doktor. Gulat si Alona, pero hindi na siya nakipagtalo. Mahina niyang tinanong, Doktor, maayos po ba ang anak ko? Ay check niyo na lang sa ospital kapag nananak na kayo. Sagot nito ng walang pag-aalinlangan. Napatayo si Alona, hawak-hawak ang ultrasound paper at dahan-dahang lumabas ng kwarto. Pilit niyang pinipigil ang pag-iyak, pero nang makarating siya sa waiting area, tuluyan na siyang bumigay. Napaupo siya sa isang sulok, niyakap ang papel at hinaplos ang kanyang tiyan. Pasensya ka na, anak. Mahinang sabi niya habang tumutulo ang mga luha. Gusto ko lang malaman kung okay ka. Ayoko sanang magmakaawa, pero parang lahat na lang kailangang ipaglaban. Habang nakayuko siya at umiiyak, may tumapik sa kanyang balikat. Napalingon siya at nakita niya ang isang lalaking sakipin. Naka-wheelchair na may dalang isang maliit na bag na halatang naglalaman ng pagkain. Miss, mahinang sabi ng lalaki. Mukha kang pagod. Eto, tanggapin mo. Iniabot nito ang isang balot ng tinapay at isang maliit na bote ng tubig. Naiyak ulit si Alona. Hindi dahil sa awa sa sarili, kundi sa kabutihan ng estrangha. Salamat po, sabi niya. Walang anuman, para ako rin dati, naligaw, walang matatakbuhan. Basta alagaan mo ang sarili mo, ha? Anong pangalan ninyo? Tanong niya. Romy, isa lang akong ordinaryong tao, pero alam kong may mga panahong kailangan natin ng konting tulong. Sagot ng lalaki na may mahinang ngiti. Ang simple ngunit taos-pusong pagtulong ni Romy ang nagbigay kay Alona ng lakas para muling maniwala na may mga tao pa rin na handang magbigay ng pag-asa kahit na hindi nila kilala ang kanilang tinutulungan. Sa murang halagang tinapay at tubig, nakaramdam si Alona ng munting pag-asa na kahit tila nawawala na ng halaga sa mata ng iba, mayroong nagmamalasakit. Sa gitna ng isang malamig at maulan na gabi, tahimik na nakaupo si Alona sa ilalim ng silong malapit sa tulay. Naroon si Bambam sa kanyang tabi, basang-basa rin, ngunit hindi alintana ang ulan habang masaya siyang naglalaro ng punit-punit na notebook. Isinilid niya ang ilang patak ng ulan sa isang maliit na baso at itinapat ito sa liwanag ng poste. Para itong bituin, no? Tanong ni Bambam. Bituin ba ang tawag mo dyan? Tanong ni Alona, bahagyang napangiti. Opo, parang bituin na nauuhaw. Parang ikaw, Ate Alona. Ikaw ang bituin na naghahanap ng tubig. Sagot ng bata na may inosenteng ngiti. Napabuntong hininga si Alona at marahang iniabot kay Bambam ang kanyang laruan sa sakyan. Tingnan mo rito, wika niya. Bigay rito ng dati kong kaibigan. Naggibit balikat si Bambam. Luma na yan, pangit na. Bago pa noon, sagot ni Alona. May musika pa yan. Kapag pinindot mo rito, itinuro niya ang bahaging halos kalawangin na. Tutunog ito nang. Huminto siya, tila hindi alam kung paano ipaliwanag. Nang isang awitin na parang nananaginip ka ng masaya. Mukhang wala namang tunog yan. Tingin ko, sira na, sabi ni Bambam, tumatawa. Totoo naman, sagot ni Alona. Matagal nang tumigil ang musika. Parang ako rin. Napakunot noo si Bambam at mabilis na sumagot. Paglaki ko, bibigyan kita ng mas maraming sasakyan.
Hindi lang isa, Ate Alona. 10. Tapos lahat ng yon may tunog. Mumiti si Alona kahit bahagyang nangilid ang luha niya. Ang kasimplehan ng pangarap ni Bambam para sa kanya, ang inosenteng pangakong iyon, ay parang unang patak ng ulan pagkatapos ng tagtuyot. May dalang pag-asa. Kinabukasan, dumating si Pat. Lino nagbitbit ito ng ilang gamit mula sa police station. Nang makita niyang naroon si Alona at si Bambam, agad niyang iniabot ang isang supot ng tinapay. Para sa inyong dalawa, sabi niya, sabay abot sa bata. Salamat po, sagot ni Bambam. Mabilis na tumakbo palayo upang hatiin ang tinapay sa kaibigan niyang kasing pulubi niya rin. Naiwan sila Alona at Pat Lino. May ipapakita ako sa'yo. Wika ng pulis. Sumama ka sa akin. Anong, bakit? Tanong ni Alona. Basta, samahan mo ako. Magugustuhan mo to. Sagot ni Pat. Lino iniabot ang payong upang hindi mabasa si Alona. Sa buong biyahe, tahimik si Alona. Ang ulan ay tila humuhuni sa mga bubong ng jeep na sinakyan nila. Sa bawat liko ng kalsada, nararamdaman niya ang halo-halong kaba at pag-asa. Hanggang sa huminto sila sa harap ng isang lumang bahay. Dito tayo, sabi ni Pat. Lino, bumaba na agad at binuksan ang gate. Ang bahay ay halatang hindi na inaalagaan. Ang pintura ay nagbitak na at ang mga bintana ay may alikabok na halos di na makita ang loob. Pero malinis ang paligid nito. Parang matagal nang walang nakatira. Pero may alaala ng dating buhay na hindi pa tuluyang nawawala. Ano ito? Tanong ni Alona, nag-aalangan. Manang-mana ko mula sa tiyuhin ko. Hindi ko ginagamitin. Hindi ko rin naman kayang i-maintain. Sagot ni Pat. Lino habang inilabas ang susi. Kung okay lang sa'yo, pansamantala mo munang tirhan. Hindi makapagsalita si Alona. Tinitigan niya ang bahay, ang halatang pinaglumaan nitong pintuan, at ang mumunting hardin sa gilid. Para sa iba, ito'y maaaring isang gusgusing bahay. Pero para sa kanya, ito'y isang palasyo sa gitna ng mga taon niyang pagtatago. Totoo ba ito? Tanong niya. Oo naman, wala na ring ibang gumagamit nito. Para makapagpahinga ka naman ng maayos, Alona. Mabilis niyang pinahid ang kanyang luha at marahang tumango. Salamat, maraming salamat. Ikaw na ang bahala. Kung may kailangan ka, nandyan lang ako sa station. Wika ni Pat. Lino bago siya umalis, iniwan si Alona na mag-isa sa harap ng bahay. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting inayos ni Alona ang bahay. Hindi siya propesyonal na karpintera o pintor, pero kahit papaano'y naitama niya ang ilang sirang bahagi. Ginamit niya ang natitirang ipon upang bumili ng kaunting pagkain at gamit. Tuwing umaga, nakikita niya si Bambam na tumatakbo papasok sa maliit na gate upang magdala ng mga nahulog na prutas mula sa palengke. Ate Alona, tingnan mo, may saging ako para sa'yo. Natatawa na lamang siya habang tinatanggap ang mga alay ng bata. Kahit simpleng prutas, pakiramdam niya'y para itong regalo ng langit. Habang pinapaputi niya ang kurtina sa isang palanggana, huminto siya saglit upang haplusin ang kanyang tiyan. Malapit na. Nararamdaman niyang darating na ang araw na kanyang hinihintay. Ang araw na sa wakas ay may bago siyang simula. Hindi man perpekto ang lugar na ito, bulong niya sa sarili. Pero salamat sa Diyos at sa mga taong hindi ako iniwan. May pag-asa pa rin pala para sa atin. Sa bawat araw na lumipas, unti-unting bumalik ang dignidad ni Alona. Napansin ng mga kapitbahay na tila hindi na siya ang dating babaeng tinataboy sa lansangan. Siya'y naging isang tao muli, isang ina na nagdiriwang ng bawat patak ng ulan, bawat ray ng sikat ng araw, at bawat tunog ng tawanan sa labas ng bintana. Isang araw, habang nag-aayos ng maliit niyang alamanan sa gilid ng bahay, bigla na lamang naramdaman ni Alona ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Akala niya noong una ay simpleng pagod lang mula sa ilang araw na pagtatrabaho. Pag-aayos ng bahay, paglalaba at paghahanda ng mga gamit para sa kanyang nalalapit na panganganak. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nang lumalalim ang sakit. Nabitawan niya ang kanyang hawak na pala at napaupo sa lupa, hingal na hingal. Anak, bulong niya sa kanyang tiyan.
Konti na lang, konting tiis na lang. Nakita ni Bambam na noon ay naglalaro sa labas, na tila hirap na hirap si Alona. Agad siyang lumapit, napakunot ang kanyang maliit na noo. Ate Alona, okay ka lang? Tanong niya habang hinahaplos ang likod ng babae. Oo, Bambam, baka pagod lang ako. Sagot ni Alona, pilit nang umingiti kahit nanlalabo na ang kanyang paningin. Kailangan mong pumunta sa doktor. Hindi pa. Ngunit bago pa matapos ni Alona ang kanyang sasabihin, bumagsak siya mula sa kanyang pagkakaupo na tumba sa lupa. Ate Alona! Sigaw ni Bambam, halos umiiyak na sa takot. Agad siyang tumayo at tumakbo sa barangay hall sa kanto. Alam niyang kailangan niyang humanap ng tulong. Sa barangay hall, nilapitan niya ang isang tanod. Kuya, kailangan po ng tulong ng kaibigan ko. Parang manganganak na siya. Napatingin ang tanod sa kanya sabay kibit balikat. Sino ba yung kaibigan mo? Si Ate Alona, yung nakatira dun sa lumang bahay. Yung gusgusin? Baka naman nag-iinarte lang yan. Bakit dito ka pa nagpunta? Pero kuya, totoo po, nahimatay na siya. Baka naman lasing lang. Maghanap ka na lang ng ibang tutulong. Maraming trabaho rito. Hindi na intindihan ni Bambam ang kasamaan ng salita ng tanod. Sa kanyang inosenteng kaisipan, ang lahat ng tao ay dapat handang tumulong. Kaya't tumakbo siya palabas, humahagulgol habang bumalik kay Alona. Pagdating niya, naroon na si Pat Lino. Nakaluhod at inaayos si Alona. Bambam, anong nangyari? Tanong ng pulis habang pinupunasan ang pawis sa noo ni Alona. Hindi po nila ako pinansin. Hindi nila pinaniwalaan si Ate Alona. Sigaw ng bata. Napakunot noo si Pat Lino. Hindi pwedeng ganito. Kailangan nating madala siya sa ospital ngayon. Walang pag-aalinlangan, isinakay niya si Alona sa tricycle na nagkataong nakaparada malapit sa barangay hall. Habang bumibiyahe, kitang-kita sa mukha ni Pat Lino ang kaba. Alona, makinig ka. Dadalhin kita sa General St. Anthony. Malapit lang yun. Sabi niya, sinusubukang bigyan ng lakas ng loob ang babae. Sa salamat, Pat Lino. Pero ang bata, alagaan mo ang bata. Tumigil ka. Ikaw ang aalagaan ko. Ligtas tayo. Sa bawat liko ng tricycle, naririnig niya ang munting hikbi ni Bambam. Nakaupo sa tabi niya at hawak-hawak ang maliit na kamay ni Alona. Ate Alona, huwag ka pong mamatay, bulong nito. Pero tila naririnig iyon ng lahat. Pagdating nila sa ospital, halos sumugod si Pat Lino papunta sa front desk ng emergency room. Nurse, kailangan po namin ng tulong. Malapit na siyang manganak at ngunit hindi pa siya natatapos magsalita nang biglang magsalita ang front desk nurse. Sir, sorry po, wala kaming charitables ngayon. Dapat po may pambayad o PhilHealth. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo ba nakikita? Kailangan niya ng tulong? Sigaw ni Pat Lino puno ng pagkadismaya. Pasulyap-sulyap lang ang nurse habang pinipindot ang computer. Sir, policy po ng ospital. Kung walang pambayad, hindi po talaga namin maa-accommodate. Hindi makapaniwala si Pat Lino sa narinig. Tumigil siya sandali, tinititigan ng nurse na tila walang pakialam sa nangyayari. Alam mo ba kung anong sinasabi mo? Ang tao sa labas ay hirap na. Gusto mong hintayin na lang siyang mamatay dito sa labas ng ospital niyo? Napatingin ang ilang tao sa waiting area. Nagsimula ng kumalat ang bulungan habang nagkakaroon ng sigawan sa harapan ng emergency room. Sir, hindi ko po ito personal. Policy po ito, sagot ng nurse. Tila hindi nagpa-apekto. Sa puntong iyon, lumabas si Alona mula sa tricycle. Sa pilitang itinayo ang sarili, kahit halos wala na siyang lakas. Hawak-hawak niya ang gilid ng pader habang dahan-dahang lumalapit sa entrance ng ospital. Peace, anak ko, bulong niya. Halos di na marinig. Nakita iyon ni Bambam at mabilis na tumakbo upang tulungan siyang makatayo. Ate Alona, huwag ka pong bumitaw. Ngunit hindi na nakayanan pa ni Alona. Napaluhod siya sa malamig na sahig ng ospital, namimilipit sa sakit. Hindi niya na marinig ang sigawan ni Pat Lino o ang bulungan ng mga tao. Tanging ang kirot sa kanyang tiyan at ang takot sa maaaring mangyari sa kanyang anak ang bumalot sa kanyang isipan. Diyos ko, bulong niya habang nanginginig ang kamay. Tila huminto ang lahat sa eksenang iyon. Ang malamig na ilaw ng ospital,
ang mga taong nagmamadaling dumaan. At ang tunog ng ulan sa labas. Lahat ng ito'y naghalo sa isang nakakabining katahimikan habang si Alona ay nakaluhod, namimilipit at tila walang sino mang tutulong. Sa waiting area ng General St. Anthony Hospital, kitang-kita ang tila wala ng pag-asa sa mga mata ni Alona. Nakasandal siya sa pader, halos walang lakas, habang dumadaan-daan lang ang mga doktor at nurse sa kanyang paligid. Naririnig niya ang boses nila, tilang mga bulong na dumadaan sa kanyang pandinig. Ngunit wala ni isa man ang lumapit para alamin ang kanyang kalagayan. "Dok, baka naman pwedeng tulungan muna natin," sabi ng isang batang intern habang tumitingin sa tila naghihingalong si Alona. "Hindi pwede," malamig na sagot ng senior nurse, sabay silip sa clipboard na hawak. "Wala siyang admission. Hindi siya pasyente dito. Walang bayad, walang record, wala tayong obligasyon." Pero mukhang hindi na siya tatagal. Pagtutol ng intern, hindi mapigilan ang pag-aalala. "May patakaran tayo. Kung gusto mo, ikaw ang magbayad. Hindi pwede ang ganito," mariing tugon ng senior nurse. Bago bumalik sa desk nito, iniwan ng intern na nanginginig sa galit at pagkaawa. Samantala, si Patlino ay halos mawalan na ng boses sa kakamakaawa. Hawak-hawak niya ang braso ng isang security guard. Sinusubukang kumbinsihin ito. "Kuya, please, kahit sandaling atensyon lang. Tingnan niyo lang kung maayos pa ang kalagayan niya. Hindi naman kami pumunta rito para manggulo," sigaw ni Patlino, umiiyak na habang nagmamakaawa. "Pasensya na, sir. Hindi ko rin trabaho yan. Umalis na lang kayo kung wala namang kayong pambayad." Malamig na sagot ng security guard habang iniiwas ang tingin. "Hindi ba kayo naaawa?" tanong ni Patlino. Nanginginig ang boses. "Buntis ang babae. Anak niya ang nasa peligro. Wala na bang natitira sa inyo kahit kaunting puso?" "Pakiusap, sir. Wala na kaming magagawa. Sumunod na lang kayo sa proseso," sagot ng guard sabay tingin sa senior nurse na tumangon na para palayasin sila. Habang tumatagal, lalong lumalalim ang takot at panghihina ni Alona. Hindi niya na kayang manlaban. Napatingin siya kay Bambam na umiiyak sa gilid, hindi alam kung paano tutulong. Napatingala siya. Pilit na dinadama ang bawat galaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan. "Anak ko lang ang mahalaga," mahina niyang nasabi. "Iligtas niyo siya, kahit siya na lang." Sa kanyang sigaw, napahinto ang ilang tao sa paligid. Ang isang babae sa waiting area ay napalingon at tila gustong lapitan siya. Ngunit agad na sumingit ang isang doktor upang pigilan. "Hindi kayo pwede rito. Hindi admitted. Pakiusap, huwag kayong manggulo," mariing sabi ng doktor. Umiiyak si Alona. Walang lakas na nakasubsob sa kanyang tuhod. Ang kanyang sigaw ay umalinaw-ngaw sa buong labi, ngunit tila hindi ito marinig ng mga tao. Ang ilang pasyente sa waiting area ay nakayuko na lamang, ayaw makialam. Sa gitna ng kaguluhan, biglang bumukas ang malalaking pintuan ng ospital. Isang grupo ng mga uniformed men ang pumasok, armed na mga pulis na may dalang mga papel. Napatingin ang lahat, natigilan ang mga doktor at nurse sa kanilang ginagawa. "Excuse me, nasaan si Maria Bautista?" tanong ng isa sa mga pulis. Malakas at puno ng awtoridad ang boses. Nagtaka ang senior nurse. "Sino po?" "Maria Bautista." Ulit ng pulis. "Asan siya?" Tumayo si Pat. Lino tumutulo pa ang luha. "Nandito siya. Siya yung buntis na tinanggihan nyo." Sabay turo kay Alona na nasa sulok. Wala ng lakas. Agad na tumingin ang mga pulis kay Alona at lumapit sa kanya. Ang isa sa kanila ay nagpakilala. "Ma'am, kami po ang tumatawag sa inyo." Inabot nito ang papel, isang opisyal na dokumento. Mula po ito sa Regional Health Director. "May proteksyon po kayo." Nagulat ang senior nurse. Anong ibig sabihin nito? "Ito ay under direct order ng Health Department," sagot ng pulis. Malamig ang tono. "Kahit ano pa ang estado ng pasyente, kailangan ninyo siyang tulungan. At kung hindi ninyo ito susundin, maaari kayong managot." Walang makapagsalita. Lahat ng doktor at nurse ay tila napako sa kinatatayuan. Lumapit ang intern na kanina pa gustong tumulong. "Ma'am, pasensya na. Tayo na po. Ihahatid na po namin kayo sa treatment room."
Dahan-dahang tumango si Alona. Halos hindi na maibuka ang bibig. Lumapit si Bambang at hinawakan ang kamay niya. Ate Alona, ligtas ka na. Bulong ng bata, nanginiti habang tumutulo ang yuha. Habang tinutulungan ng intern at ng isang nurse si Alona, napanatag si Pat. Lino, hindi pa rin siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. Ang kanyang makapangyarihang pagmamakaawa ay tila na ipasa na sa mas mataas na kapangyarihan. Ngunit sa kabila ng kanyang kaba, naramdaman niyang bumalik ang konting liwanag. Alona, ligtas ka na! Bulong niya. Pinapanood ang mga pulis at medical staff na ngayoy umatalalay na sa kanya. Sa kanyang kalooban, umaasa siyang ang pagsulpot ng mga uniformed men ay simula ng isang mas magandang kinabukasan. Nang pumasok ang grupo ng mga armadong pulis, para bang tumigil ang oras sa ospital. Ang ingay ng mga pasyente at staff ay biglang napalitan ng katahimikan, na parang ang bawat tao'y naghintay sa susunod na mangyayari. Ang head doctor, si Dr. Carmela Tio, na kanina'y abala sa pagre-review ng charts, ay biglang napahinto. Nakatingin ito sa mga pulis, ramdam ang tensyon sa kanilang presensya. Doktora Tio, tawag ng isa sa mga pulis. Lumapit ito, hawak ang makapal na folder na halatang puno ng mga dokumento. Opo sir, tanong niya. Pilit na itinatago ang kaba. Pakitawag po ang hospital administrator, sabi ng pulis sa mababang maingat na tono. Hindi niya na inusisa pa ang dahilan. Sa halip ay tumawag siya sa intercom at ipinatawag ang administrator. Hindi nagtagal, dumating si Mr. Salvador Manlapig, ang ospital administrator. Mataas, may edad na, at laging maayos ang postura. Ngunit sa pagkakataong ito, kitang-kita ang kalituhan sa kanyang mukha. May maitutulong po ba kami, sir? Tanong niya habang tumitingin sa mga pulis. Itinaas ng pinuno ng grupo ang isang dokumento at iniabot ito kay Manlapig. Ginoo, narito po ang confidential protection order na inilabas ng Estado para sa isang Maria Bautista. Sabay tingin kay Alona na ngayon ay naka-wheelchair, napapagitnaan ng 2 pang pulis. Siya po ay dating protected witness laban sa matataas na opisyal na nasangkot sa malakihang korupsyon. Ang bata sa sinapupunan niya ay napakahalaga sa kaso. Ito ang tanging ebidensya na maaaring magsiwalat ng mas malawak na iskandalo. Nanlaki ang mga mata ni Manlapig. Pakiulit po, siya ay isang protected witness? Correct. At ang impormasyon ng kanyang pagbubuntis ay nasa ilalim ng confidentiality agreement. Alam po namin kayo'y hindi kasali rito, ngunit kailangan namin ng kooperasyon ninyo upang matiyak na ligtas siya at ang kanyang anak. Napatingin si Dr. Tio kay Alona. Pero kanina lang, wala kaming alam. Huwag kayong mag-alala, putol ng pulis. Kaya kami narito ay para ipaliwanag ang sitwasyon. Ang inyong ospital ay binigyan ng direktibang tulungan siya. Ang kaligtasan niya at ng bata ay responsibilidad ninyo ngayon. Lalo pang tumindi ang pensyon sa paligid. Ang mga nurse na kanina'y tahimik lamang sa tabi ay napatingin kay Alona. Ang mga doktor na abala sa ibang pasyente ay napahinto at napabaling ang tingin sa direksyon nila. Isa-isa silang nagtanong sa sarili, paano naging isang karaniwang buntis ang isang napakahalagang saksi sa kasong bumalot sa buong bansa? Maging si Dr. Tio ay hindi mapigilan ang kanyang emosyon. Tumabi siya kay Alona at nagsimulang magsalita. Maria Bautista, totoo ba ang sinasabi nila? Hindi makapagsalita si Alona, pero kitang-kita sa kanyang mga mata ang sakit at pagod. Ang tila walang katapusang takot sa kanyang mukha ay nagpatunay na lahat ng sinasabi ng mga pulis ay totoo. Doktora, kailangan na po nating siyang isugod sa operating room, sabat ng isang intern. Ngunit tila hindi gumagalaw si Dr. Tio. Para siyang na-freeze. Hindi makapaniwala sa biglaang pagbago ng sitwasyon. Dok, please, iligtas mo ang anak ko. Mahinang pabulong ngunit may bigat na wika ni Alona. Napapikit si Dr. Tio at huminga ng malalim. Sige, dalhin na natin siya, ihanda ang operating room. Agad na kumilos ang mga nurse, interns at residente. Ang dating malamig na pagtanggap nila kay Alona ay napalitan ng pagka-alerto. Sa gitna ng kaguluhan,
Mabilis na itinulak ang wheelchair ni Alona patungo sa elevator. Isara ang lahat ng exit. Utos ng pinuno ng pulis. Gusto naming masigurado na walang sino man ang makalapit sa pasyente habang nasa proseso siya ng operasyon. Pagdating nila sa operating room, sinimulan agad ng team ni Dr. Tio ang pagprepara kay Alona. Mabilis ang galaw ng bawat isa, parang isang pelikula kung saan ang oras ay mahalaga at ang bawat segundo'y may kahulugan. Habang isinusugod si Alona sa operating table, naramdaman niya ang unang haplos ng anesthesia sa kanyang katawan. "Ma'am, magpahinga ka muna. Kami na ang bahala." Wika ng anesthesiologist. Sinusubukang imsan ang takot sa kanyang mga mata. "Salamat," mahina niyang sabi bago siya tuluyang napapikit. Sa huling sandali bago siya mawala sa ulirat, hinaplos niya ang kanyang tiyan. Hudyat na handa na siyang ipaglaban ang buhay ng kanyang anak. Sa labas ng operating room, nanatiling alerto ang mga pulis. Isa sa kanila ang lumapit kay Pat. Lino na ngayon ay tahimik na nakaupo sa isang gilid, binabantayan ng mga kaganapan. "Lino, salamat sa pagtulong sa kanya," sabi ng pulis sabay tapik sa kanyang balikat. "Wala iyon," sagot ni Pat. "Lino, alam kong mahalaga siya, pero hindi ko akalain na ganito pala ang sitwasyon niya. Bihira ang taong tulad mo na gagawin ang lahat para tulungan ang nangangailangan. Sabi ng commander namin, matagal nang hinahanap ng gobyerno ang babaeng ito. Buti at narito ka para tulungan siya." Tumango si Pat. Lino at tahimik na nagmasid. Ang dating magulong eksena sa ospital ay naging maayos na. At tila nagbalik ang kaayusan dahil sa presensya ng mga polis. Ngunit alam niyang hindi pa dito nagtatapos ang laban. Ang buhay ni Alona at ng kanyang anak ay nakasalalay pa rin sa mga susunod na oras. Habang abala ang medical team sa operating room, abot-abot ang kaba ng lahat sa paligid. Si Dr. Carmela Tio ay tahimik na tumutot sa bawat galaw, habang ang mga nurse at anesthesiologist ay sabay-sabay na sinisigurado ang kaligtasan ni Alona at ng kanyang sanggol. Sa bawat segundo, naririnig ang tunog ng mga monitor, ang mabibilis na hakbang ng mga nurse at ang malumanay na utos ng anesthesiologist na tila isang orkestra ng profesionalismo. Gayunpaman, sa labas ng operating room, hindi ganito kasimple ang nangyayari. Isang mensahe ang dumating sa ospital, ipinasa mula sa isang intelligence unit. May paparating daw na armadong grupo na target si Alona. Ang impormasyon ay galing sa isang mapagkakatiwalaang source at kung hindi agad sila kikilos, maaaring maabutan ng grupo ang ospital. May konfirmasyon tayo na on the way na sila. Estimated time of arrival, 15 minutes, sabi ng isang pulis sa radyo. Hindi natin kayang ipagsapalaran ito. Kailangan nating ilipat si Maria Bautista agad-agad. Sagot ng lead officer sa kanyang team. Mabilis nilang pinag-usapan ang plano. Habang tuloy-tuloy ang operasyon, isang lihim na government medical facility ang nag-alok na tanggapin si Alona. Naroon ang mga espesyalista at mga kagamitan upang ituloy ang procedure ng mas ligtas. Maghanda ng ambulansya, dalhin si Bautista doon, utos ng opisyal. Agad namang sumunod ang mga tauhan. "Papaano ang operasyon?" tanong ni Doktor. Piyo nang sabihan siyang ihanda na si Alona para ilipat. "Dok, may mga doktor sa pasilidad na yun. Nakaalerto na sila. Hindi rin namin pwedeng baliwalain ang babala. Baka maabutan tayo rito." Kahit alanganin, tumango si Dr. Tio. Alam niyang kailangang protektahan ng pasyente. "Okay, ituloy natin ang pagmonitor hanggang makarating sila roon. Ayaw kong magkaroon ng problema sa daan." Habang inilalabas si Alona sa operating room, patuloy ang maingat na pag-alalay ng mga nurse at doktor. Ang ambulansya ay may kasamang police convoy na pinangunahan ni Pat, Lino at 2 pulis na dating miyembro ng military forces. Nagsimula ang biyahe at sa bawat liko ng daan, ramdam ng lahat ang tensyon. "Kap, anong update sa grupo?" tanong ni Pat, Lino sa radyo. 5 minutes out. Mukhang nasa checkpoint pa sila, sagot ng isa sa security officers. "Siguraduhin ninyong walang makakalapit sa ambulansya," mariing utos ni Lino. Copy. Habang nasa kalagitnaan ng biyahe, biglang naramdaman ni Dr. Tio ang pagbagal ng tibok ng puso ni Alona. Agad niyang tinawag ang nurse. "Check her vitals. We're losing her."
Pulse is dropping! Sigaw ng nurse. Napatingin si Alona sa doktor. Hinang-hina, ngunit pilit na bumubuka ang mga labi. Dok, ang anak ko, hindi kita hahayaang mawala. Kumapit ka, Alona. Sagot ni Dr. Tio. Nilafasan ang kanyang boses upang palakasin ang loob ni Alona. Nagsimula ang medical team sa ambulansya na stabilize si Alona. Tila huminto ang oras ng sandaling iyon. Sa labas ng ambulansya, habang nagpapatuloy ang konvoy, nakaalerto ang mga pulis. Kitang-kita sa mukha ni Pat. Lino ang kaba, pero hindi siya bumitiw. Lino, anong balita? Tanong ng isang kasamahan sa radyo. Critical kondisyon si Bautista. Kung hindi tayo makakarating agad, Baka hindi na niya kayanin, sagot ni Lino. Malapit na tayo, konting tiis pa, sagot ng kasamahan. Pagdating nila sa lihim na pasilidad, sinalubong sila ng isang team ng mga espesyalista. Agad na dinala si Alona sa isang sterile operating room at doon ipinagpatuloy ang procedure. Ang mga naiwang doktor mula sa ospital, pati na rin ang mga espesyalista sa pasilidad, ay nagtulungan upang iligtas siya at ang kanyang anak. Clear the way! We need more oxygen! Utos ng isang espesyalista. Pressure stabilizing, sigaw ng isa pang nurse. I can hear the baby's heartbeat. It's strong, sabi ng obstetrisyan. Matapos ang ilang minutong mahigpit na pagmonitor, unti-unting bumalik sa normal ang tibok ng puso ni Alona. Muli siyang nakahinga ng maayos at sa wakas, narinig nila ang unang iyak ng sanggol. Isang bagong buhay ang dumating sa gitna ng gulo at panganib. Pagkagising ni Alona, kumingin siya sa kanyang tabi. Nakita niya ang maliit na sanggol na mahimbing na natutulog sa incubator. Napaiyak siya sa tuwa at pasasalamat. Anak, salamat at ligtas ka, bulong niya. Pumasok si Pat. Lino, bahagyang ngumiti. Bautista, may pangalan na ba ang baby mo? Huminto si Alona, tinitigan ng sanggol at marahang bumulong. Alexander Hope. Hope, dahil siya ang pag-asa ko sa lahat ng ito. Bagay sa kanya, sagot ni Lino. Sigurado akong magiging matapang ang batang yan, tulad ng nanay niya. Sa kabila ng lahat ng nangyari, ang banta sa buhay, ang pagtakas mula sa panganib at ang napakalaking sakripisyo, naging inspirasyon para kay Alona ang kanyang anak. Si Alexander Hope ay hindi lamang simbolo ng bagong simula, kundi pati na rin ng isang tapang na hindi kailanmang nagpatinag sa harap ng mga hamon ng mundo. Pagkatapos ng lahat ng hirap na pinagdaanan, lumipat si Alona at ang kanyang pamilya sa isang tahimik na bayan sa Visayas. Hindi kalakihan ang lugar, pero sapat ang ganda ng tanawin para magbigay ng kaunting katahimikan sa kanilang bagong simula. Ang mga alon ng dagat na dumadampi sa dalampasigan, ang malamig na simoy ng hangin sa umaga, at ang tahimik na pamumuhay ng mga tao sa bayang iyon ay tila gamot sa lahat ng sakit at pangamba ni Alona. Mama, gusto ko pong tumakbo doon sa buhangin, sabi ni Alexander, na ngayon ay 3 taong gulang na. Malusog ang bata, mapusok ang mga mata at puno ng enerhiya. Bumalik ka agad dito ha, bilin ni Alona, habang inaayos ang kanyang mga dalang gamit. Nakatayo siya sa ilalim ng isang puno ng niyog. May maliit na mesa kung saan niya inilalagay ang mga iniipit niyang printouts at papeles. Opo mama, sigaw ng bata bago tumakbo papunta sa pampang. Ang tawa niya'y parang musika sa tenga ni Alona. Si Pat Lino, na ngayon ay kanyang asawa, ay abala sa pag-aayos ng isang maliit na fishing boat na binili nila mula sa dating may-ari nito. Sa lahat ng nangyari, natutunan ni Pat Lino na mas piliin ang simpleng buhay kaysa bumalik sa gulo ng lungsod. Lino'y tawag ni Alona. May mga babae ulit na nagtanong kung pwede silang sumali sa klase mamayang hapon. Pabayaan mo lang sila, sagot ni Pat. Lino habang pinupunasan ng mga kahoy na bahagi ng bangka. Gusto nilang matuto. At ikaw naman ang pinakamagaling na teacher sa bayan. Hay nako, sagot ni Alona, bahagyang natatawa. Sinasabi mo lang yan kasi asawa mo na ako. Hindi, sagot ni Lino, sabay tingin sa kanya. Sinasabi ko yan kasi totoo. Hindi mo ba napapansin kung paano nila tinitingnan ka? Kung paano sila nakikinig sa bawat sinasabi mo? Dati, nagtuturo ka lang ng self-defense para may alam sila sakaling may mangyaring masama. Pero ngayon, tinuturuan mo na rin silang umasenso,
na magkaroon ng sariling negosyo at paano maging mas matapang. Tahimik si Alona saglit. Iniisip ang mga sinasabi ng asawa. Tama siya, hindi na lamang siya ang dating takas na babae. Unti-unti niyang na-realize na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may nahanap siyang bago at mahalagang layunin sa buhay. Sa loob ng ilang taon, nagkaroon siya ng maliit na grupo ng kababaihan sa bayan. Ang iba sa kanila ay mga nanay na nagbebenta ng isda sa palengke. Ang iba naman ay nagtatrabaho bilang kasambahay. Ngunit nang dumating si Alona, naitaguyod niya ang ideya ng pagkakaroon ng dagdag na kita sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga handmade products online. Madali lang ito mga mare, paliwanag niya isang hapon habang nakaupo sa ilalim ng malawak na puno ng mangga. Kailangan lang natin ng cellphone, ng kaunting data at ng kaunting tiyaga. Sa una mahirap, pero kapag nahanap na natin ang tamang market, tuloy-tuloy na ito. Nagtataka ang ilan, pero may mga sumubok. Si Rosie, na dating naglalako ng pandesal, ay nakahanap ng customers para sa kanyang handmade baskets sa Facebook Marketplace. Si Melba, isang maglalako ng tuyo, ay unti-unting naging reseller ng mga dried seafood na umabot hanggang Cebu at Maynila. At sa bawat tagumpay ng bawat miyembro ng grupo, mas lalong naramdaman ni Alona ang katuparan. Hindi lang po kami natutong magbenta. Sabi ni Rosie, minsan ini-interview siya ng lokal na reporter. Natuto po kaming magtiwala ulit sa sarili naming kakayahan. Si Alona po ang nagturo sa amin yan. Si Maria, sabat ni Melba. Dito po kasi kilala namin siya bilang Maria ng Silong. Nagsimula rin si Alona magsulat ng memoir. Sa tuwing tahimik na ang gabi at ang lahat ay natutulog na, ilalabas niya ang kanyang lumang notebook. Isang simpleng ballpen ang hawak niya at sa dilim ng kanilang maliit na bahay, sinisimulan niyang itala ang kanyang nakaraan. Bakit Maria ng Silong? Tanong minsan ni Lino habang hawak ang isang tasa ng kape. Kasi parang silong ng bahay. Sagot ni Alona, nakangiti. Noong panahong wala akong matakbuhan, silong ang naging kanluan ko. Ang simpleng lilim ng isang puno, ang kubong tagpi-tagpi, ang mga lumang bahay na iniwan. Lahat iyon naging silong ko para magtago at magpatuloy. Tama, sagot ni Lino sabay yakap sa kanya. Ngayon, ikaw na ang nagiging silong ng mga taong nangangailangan ng tulong. Sa paglipas ng panahon, unti-unti nang bumalik ang dignidad ni Alona. Hindi na siya ang takas na babae mula sa lungsod. Ngayon, isa na siyang leader, isang inspirasyon sa mga kababaihan at higit sa lahat, isang ina na puno ng pagmamahal sa kanyang anak. Sa bawat pahina ng kanyang memoir, sa bawat klase ng self-defense, at sa bawat online transaction ng kanyang mga kababaihan, alam niyang natagpuan na niya ang tunay na layunin ng kanyang buhay. Salamat sa Diyos, bulong ni Alona isang gabi habang pinapanood ang kanyang anak na natutulog. Binuhay niya ako para sa ganitong pagkakataon. Binuhay niya ako para maging Maria ng Silong. Isang tahimik na hapon, habang abala si Alona sa pagtuturo ng bagong teknik sa self-defense sa kanyang grupo, lumapit si Lino sa kanya. May hawak itong diaryo at tila may nais ipabatid. May bago akong balita sa kandidatura ni Valderrama. Sabi niya, medyo mabigat ang tono. Tumigil si Alona, ibinaba ang kanyang hawak na kahoy at lumapit kay Lino. Ano na naman ang pinaggagawa niya? Tanong niya, ramdam ang pag-aalinlangan sa boses. Nag-announce siya ng candidacy niya bilang senador at sa mga plano niya, parang gusto niyang i-revise ang mga batas na tumutukoy sa whistleblower protections. Parang gusto niyang pahirapan ang mga taong tulad mo, paliwanag ni Lino habang iniabot ang diaryo sa asawa. Tiningnan ni Alona ang headline at doon niya nakita ang mukha ni Armando Valderrama. Isang taong hindi niya akalaing muling papasok sa kanyang buhay. Ang lahat ng sakit, takot at galit na pilit niyang tinanggal sa sistema ay muling bumalik sa isang iglap. Pero sa halip na panghinaan ng loob, nakaramdam siya ng matinding pangangailangan na kumilos. Huwag kang mag-alala, sabi ni Lino habang hinahaplos ang balikat niya. Hindi kita iiwan, laban natin ito. Lumipas ang ilang linggo at si Valderrama ay nagsimulang mag-ikot sa buong bansa para mangampanya.
Isang araw, bigla siyang sumulpot sa mismong bayan kung saan nakatira si Alona. Dumating siya kasama ang mga tao niyang nag-aayos ng rally. Habang nakausap niyang ilang lokal na opisyal, napansin niyang nasa likuran ng isang grupo si Alona, tahimik na nakamasid. Nagpalitan sila ng tingin at sa sandaling iyon, alam nilang parehong hindi maiiwasan ang muling pagkikita. Kinabukasan, tumungo si Armando sa isang lokal na kainan kung saan madalas magtanghalian si Alona. Nagpadala siya ng mensahe sa isa sa mga staff upang ipatawag ito. Nang dumating si Alona, nakaupo si Armando sa isang pribadong kwarto. Hawak ang isang tasa ng kape at mukhang hindi nagbago sa kanyang pagiging maimpluwensa. Alona? Bati niya, isang nipi ang pinilit niyang ipakita. Senador, sagot ni Alona. Mariing binigkas ang salitang iyon na parang may halong galit at pagkamuhi. Dumiretso na ako sa punto, sabi ni Armando. Inilapag ang isang makapal na envelope sa mesa. Alam kong hindi ka pa rin kampante sa nangyari noon. Pero oras na para tapusin na natin ang lahat ng ito. Ito, itinulak niya ang envelope papunta kay Alona. Ay sapat na para magsimula ka ng panibagong buhay. Hindi mo na kailangang alalahanin ang nakaraan. Tiningnan ni Alona ang envelope, pero hindi niya ito kinuha. Sa tingin mo magagawa mo akong bilhin? Na sa konting perang ito, kaya mo na akong patahimikin. Hindi lang ito tungkol sa pera, sagot ni Armando. Bahagyang napataas ang kilay. Ito ay para sa kapatanan ng lahat. Alam mong ang pagbubunyag sa mga bagay na iyon ay makakasira, hindi lang sa akin, kundi sa maraming tao na hindi mo naman gustong madamay. Hindi ko kailanman sinabing gusto kong sirain ang lahat. Pero hindi mo rin pwedeng sirain ang buhay ko ng basta-basta at aasahan mong tatahimik na lang ako. Mariing sagot ni Alona. Hindi ako para sa iyong salapi. At kung sa tingin mo'y ganun kadali akong patahimikin, nagkakamali ka. Tumayo siya mula sa kinauupuan at tiningnan si Armando ng diretso sa mata. Subukan mo akong patahimikin, Armando. Pero sa bawat pilit mong takpan ang katotohanan, mas lalo lang itong magpapalakas ng loob ko na magsalita. Sa paglabas ni Alona mula sa kainan, alam niyang hindi magtatapos doon ang pakikibaka. Naging balita agad ang kanyang pagtanggi sa pera ni Armando. Lalong sumiklab ang tensyon nang simulan siyang tawaging blackmailer ng mga tauhan ni Armando sa media. Ang kanyang pangalan, ang katauhan ni Maria Bautista, ay muling inilabas sa publiko na parang siya ang gumawa ng lahat ng gulo. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong tumibay si Alona sa harap ng mga kasinungalingan. Siya na ngayon ang nag-aakusa sa akin? Siya na ang nagsasabing ako pa ang nangikil? Tanong niya isang gabi sa kanyang gwapo. Ilang taon akong nagtatago, walang ginagawa kundi itaguyod ang anak ko. At ngayong gusto ko lang sabihin ng totoo, ganito ang gagawin nila. Sa kabila ng paninira sa kanya sa media, tumayo ang komunidad niya sa kanyang likuran. Ang mga kababaihan na dati niyang tinuruan ng self-defense, ang mga kapwa niyang tumulong sa pagsisimula ng online businesses, at ang mga lokal na opisyal na nakakita ng kanyang dedikasyon, lahat sila'y nagsalita para ipagtanggol si Alona. Hindi siya ang masama, sabi ni Rosie sa harap ng isang reporter. Siya ang nagturo sa aming maging matapang. Si Armando ang dapat na humarap sa mga kasalanan niya. Unti-unting naglabasan ang mga dokumento na hawak ni Alona, mga ebidensya ng korupsyon, pang-aabuso, at mga pagtatakit na ginawa ni Armando noong siya'y nasa pwesto pa. At nang mapansin ito ng national news outlets, naging malawakan issue ito. Ang tahimik na bayan na dati nilang pinagtataguan ay naging sentro ng pansin. Lumabas ang kwento ni Maria Bautista sa telebisyon, sa mga pahayagan at online. Sa Senado mismo, nagkaroon ng pagdinig upang siyasatin ang mga alegasyon laban kay Armando Valderrama. Ang dating general na ngayoy tumatakbong senador ay natagpuang sangkot sa maraming cover-ups at pag-aabuso ng kapangyarihan. At sa huli, pinatalsik siya sa kanyang posisyon na walan ng karapatan tumakbo at naharap sa ilang kaso. Si Alona, sa kabila ng lahat ng hirap at pagod, ay nanatiling matatag. Sa bawat hakbang na kanyang ginawa,
Pinatunayan niyang hindi matatakasan ng mga nasa kapangyarihan ang kanilang mga kasalanan. Hindi habang may mga tulad niyang handang tumayo at ipaglaban ang totoo. Makailang ulit na inisip ni Alona kung paano siya napunta sa puntong iyon. Mula sa pagiging takas na nagtatago sa dilim, hanggang sa pagtanggap ng parangal sa harap ng libu-libong tao. Sa entablado ng isang auditorium sa Maynila, nagniningning ang mga ilaw habang tinatawag ng isang MC ang kanyang pangalan. Sa kabila ng lahat ng kanyang pinagdaanan, pinili niyang hindi lang bumangon kundi maglingkod sa kapwa. Ngayong araw, ang Bayani ng Lipunan. Award ay ipinagkakaloob kay Guning Alona Valerio. Tumayo ang lahat, palakpakan, habang marahan siyang lumapit sa mikropono. Suot niya ang isang simpleng bestida, at sa kanyang mukha ay hindi maikuhubli ang emosyon. Isang halo ng saya, pasasalamat at pagmamataas na hindi dahil sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng ina at kababaihang kanyang pinaglilingkuran. Habang tinatanggap niya ang plake at sertipiko mula sa Civil Service Commission, tumingin siya sa audience. Nakita niya si Lino, nakangiti at sumisigaw ng "Bravo mahal" mula sa likuran. Nandoon rin si Alexander, na ngayoy isang binata na, nakatayo ng tuwid at nakatingin sa kanyang ina na parang isang superhero. "Hindi ko po ito matatanggap ng mag-isa," sabi ni Alona habang hinahawakan ang mikropono. Ang award na ito ay para sa lahat ng kababaihang hindi tumigil sa pagtayo para sa kanilang mga anak. Para sa lahat ng nanay na, sa kabila ng pagsubok ay hindi bumitiw sa pagmamahal. Para ito sa inyo. Muling umalingaw-ngaw ang palakpakan at alam niyang ang araw na iyon ay isa lamang simula ng mas malalaking bagay. Sa mga sumunod na buwan, mas lalong dumami ang kanyang responsibilidad. Hindi na lamang siya isang simpleng ina o community leader. Naging tagapagsalita siya para sa dignity-centered care. Lumibot siya sa iba't ibang ospital sa buong bansa upang magbigay ng seminar sa mga doktor, nurse at healthcare staff. Ang pangangalaga ay hindi lamang tungkol sa pag-aalaga ng katawan ng pasyente. Paliwanag niya sa isang seminar sa Cebu. Kundi pati na rin sa kanilang dignidad bilang tao. Walang mahirap o mayaman sa harap ng sakit. Ang ating tungkulin ay tiyaking pantay ang ating pagtingin sa kanila. Sa bawat ospital na kanyang binisita, iniwan niya ang isang mensahe na tumatak sa isipan ng mga nakikinig. Marami sa mga nurse at doktor ang nagsimulang magbago ng pagtingin sa kanilang mga pasyente. Mas may malasakit, mas may respeto, at mas may malasakit. Kung kaya ni Alona, kaya rin natin, sabi ng isang medical director sa isang ospital. Hindi ito tungkol sa pera o estado. Ito'y tungkol sa pagiging tao. Habang si Alona ay abala sa anyang mga gawain, si Alexander naman ay lumaki sa isang responsableng kabataan. Sa murang edad, natutunan niyang ang mundo ay hindi perpekto, na maraming ina ang pinipiling magtiis ng kahihiyan para sa kanilang mga anak. Ito ang nagtulak sa kanya na maging aktivista. Ang aking ina ay isang buhay na patunay na walang sino man ang dapat ikahiya ang pagmamahal nila sa kanilang anak. Sabi ni Alexander sa isang rally sa harap ng Kongreso. Ang bawat ina, anuman ang kalagayan sa buhay, ay dapat bigyan ng pantay na pagkakataon at suporta. Naging boses siya ng mga ina na walang kalaban-laban. Lumapit siya sa mga organisasyon, kinausap ang mga tagapagpatupad ng batas, at ipinaglaban ang mga programa para sa mga babaeng itinakwil ng lipunan. Hindi niya ikinahiya ang pinanggalingan nila. Bagkus ginamit niya ito upang magbigay inspirasyon. Sa tulong ng kanilang komunidad, itinayo ni na Alona, Lino at Alexander ang House of Maria, isang shelter para sa mga kababaihang wala ng matuluyan, mga babaeng inabandona ng kanilang pamilya, mga inang itinakwil dahil sa kanilang kalagayan, at mga batang babae na kailangang mabigyan ng bagong simula. Ano ang ibig sabihin ng House of Maria? Tanong ng isang mamamahayag noong ribbon-cutting ceremony ng shelter. Ang Maria ay galing sa aking dating alias, Maria Bautista, sagot ni Alona. Pero ngayon, hindi na lang ito tungkol sa akin. Ang Maria ay para sa lahat ng kababaihang hinahanap ang kanilang lugar sa lipunan. Isang lugar kung saan sila tatanggapin, hindi huhusgahan. Sa loob ng shelter, bawat sulok ay sinikap nilang gawing tahimik at ligtas.
May mga kwarto para sa mga ina at kanilang mga anak. May mga workshop rooms para turuan sila ng iba't ibang skills. At may maliit na library kung saan maaari silang magbasa at mag-aral. Ang mga pader ng shelter ay puno ng mga murals na ginawa mismo ng mga residente. Bawat isa'y may kasamang mga katagang nakaukit sa mga dingding. Walang ina ang dapat mapahiya sa pag-ibig niya sa anak. At sa bawat araw na lumipas, mas lalong dumami ang mga babaeng tumatanggap ng tulong sa House of Maria. Salamat po, sabi ng isang batang ina habang inaabot kay Alona ang maliit na bracelet na ginawa niya sa isang workshop. Dahil po sa inyo, naramdaman kong may halaga pa rin ako. Mumiti si Alona, hinawakan ang bracelet at sinabing, hindi mo kailangang magpasalamat. Ang kailangan mo lang gawin ay mahalin ang anak mo at alagaan ang sarili mo. Huwag mo kailanman ikahiya ang iyong pagmamahal. Sa isang tahimik na hapon, habang abala si Alexander sa pag-aayos ng mga lumang gamit ng inaya, nakapansin siya ng isang maliit na kahon sa ilalim ng kanilang aparador. Hindi ito ordinaryong kahon. May kalawang na sa mga sulok at may punit na tape na parang pilit pa rin itong pinanghahawakan ang lumang anyo nito. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang nalimutan. Ang laruang sasakyan na minsang iningatan ng kanyang ina. Malaki ang bahagi ng laruan sa kwento ng kanyang pamilya. Ngunit hindi niya ito lubusang naintindihan noong siya'y bata pa. Wow! Ito pala yung lagi mong hawak dati ma, bulong ni Alexander sa sarili. Hawak-hawak ang laruan sa kanyang mga kamay. Lumapit siya sa kanyang mesa at maingat na nilapag ito. Ang laruang ito ay tila isang piraso ng nakaraan na hindi niya pa ganap na nauunawaan. Puno ng kalawang ang gilid at ang kulay nito'y kumupas na. Ngunit nanatili ang kakaibang bigat nito. Hindi dahil sa material, kundi sa damdaming kaakibat nito. Hindi ko inakalang buhay pa rin ito. Bulim niya, kasabay ng pag-abot niya sa maliit na pindutan sa gilid ng laruan. Hindi niya alam kung gumagana pa ito, ngunit sa pagdiin niya, biglang tumunog ito ng isang banayad at pamilyar na lalabay. Isang melodiya na matagal nang nawala sa kanyang pandinig, ngunit hindi sa kanyang puso. Ang tunog ay dahan-dahang pumuno sa silid, at si Alexander ay napatigil. Tila natunaw sa mga alaala ng kanyang ina. Parang bumalik siya sa mga kwento ni Alona tungkol sa kanyang mga paghihirap. Kung paano siya lumaban para sa kanilang dalawa at kung paano niya ginawang simbolo ng pag-asa ang maliit na laruan sa sakyan. Ma! Bulong niya. Ang boses niya ay parang nabasag ng bigat ng emosyon. Napaluha siya, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa tapang at pagmamahal na naipasa ng kanyang ina sa kanya. Alam niyang ang musika ay huling narinig ng kanyang ina habang siya'y nasa sinapupunan pa. Isang alaala ng mga sakripisyong hinding-hindi niya makakalimutan. Sa bawat nota ng musika, naramdaman niya ang kwento ng isang inang nagmahal ng walang pasubali. Nahandang isakripisyo ang lahat para sa kanyang anak. Matapos ang sandaling iyon ng pagninilay, alam na ni Alexander kung ano ang dapat niyang gawin. Inaangat niya ang laruang sasakyan at dinala ito sa opisina ng House of Maria. Sa gitna ng maliit na espasyo ng tanggapan, inilagay niya ito sa isang espesyal na estante. Narito ka na ulit. Bulong niya habang maingat niyang inilalagay ang laruan sa ibabaw ng isang makintab na kahoy na pedestal. Alam niyang hindi lang ito isang laruan. Para sa kanya, ito'y isang simbolo ng pag-asa sa gitna ng lahat ng pinagdaanan nilang mag-ina. Ito'y isang paalala na kahit sa pinakadilim na mga araw, may liwanag na muling lalabas. May tunog na muling magpapakalma sa ating mga puso. Sa mga susunod na araw, napansin ng mga residente ng House of Maria ang laruang nakadisplay sa opisina. Ano to, Kuya Alexander? Tanong ng isang batang babae habang nakaturo sa laruan. Isang itong regalo ng langit sa nanay ko noong mga panahong akala niyang wala ng pag-asa. Sagot ni Alexander, nakangiti. Ngayon, nandito na siya para ipaalala sa atin na kahit anong mangyari,
Hindi tayo dapat sumuko. Ang ganda ng tunog, bulong ng batang babae nang marinig niya ang lullaby na tumutunog mula sa laruan. Oo, sagot ni Alexander. Iyan ang tunog ng pagmamahal ng isang ina Na hindi kailanmang nawala. At ngayon, nandito na siya para magbigay ng pag-asa sa iba. Lumipas ang mga buwan at ang laruan ay naging isang silent witness sa pagbabago ng buhay sa loob ng House of Maria. Naging inspirasyon ito hindi lamang sa mga inang nakahanap ng bagong simula, kundi pati na rin sa mga batang natututo ng halaga ng pag-ibig at tapang. Sa tuwing may bagong ina na darating sa shelter, lagi itong ipinapakita ni Alexander. Sinasabing, dito tayo magsimula. Dito natin simulan ang bagong kwento ng iyong buhay. Isang gabi, nakita ni Alona si Alexander sa opisina. Pinagmamasdan ang laruan habang nilalaro ito ng isang batang babae. Nakatayo siya sa pintuan, tahimik ngunit pumunang pagmamalaki. "Ma," tawag ni Alexander. Napansin niyang naroon ang kanyang ina. "Ang galing mo," sabi ni Alona, may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. "Hindi ko inakala na ang laruan na yan ay magiging simbolo ng ganitong kalaking bagay." "Ma," sagot ni Alexander, "ikaw ang dahilan kung bakit nandito ito. Dahil sa tapang mo, dahil sa pagmamahal mo, kaya tayo narito." Lumapit si Alona sa anak at niyakap ito ng mahigpit. "Anak, salamat. Hindi ko magagawa ang lahat ng ito kung wala ka." At habang ang laruan ay umiikot sa kamay ng batang babae, si Alona at Alexander ay tumingin sa kanya, tahimik, kontento at ligtas. Sa bawat nota ng musika, alam nilang ang kanilang kwento ay naging kwento ng maraming iba pa, at ang kanilang sakripisyo ay nagbigay ng liwanag sa mga naliligaw.